Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the Book of Psalms, chapter 42, verse 11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Overcoming discouragement. Normal ba na ang isang tao ay nadi-discourage pagkatapos niyang dumaan sa isang pagsubok o problema? Alam niyo po, nawa maintindihan natin sa pag-aaral natin today na mahalaga na ma-overcome po natin yung discouragement kasi marami talaga sa atin dumadaan sa ganyan. Unang-una po, yung mga tao pong hiwalay kay Kristo, ang sabi ng Biblia, they are without hope and without God. So yun po ang kalagayan ng mga taong hiwalay pa kay Kristo, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So kaya pala madaling ma-discourage yung mga taong hindi pa totally nakasurrender kay Lord. Dahil po, ang sabi ng Biblia, sila po'y walang pag-asa dahil sila'y hiwalay sa Diyos. So, pagka nakakita po kayo ng isang tao na madaling ma-discourage, mahalaga po ay share nyo agad ng gospel. Ano po? Dahil baka hindi niya pakilala ang ating Panginoong Hesus. Kasi tanging ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay ng tunay na pag-asa sa Kanya. Yung pong sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 27. Si Kristo na nasa inyo, siya ang ating pag-asa. Christ in you, your hope of glory. Kailangan ang isang tao pumatagpuan niya si Kristo at kailangan ma-experience niya yung handog na pag-asa o yung hope na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng nananalig sa Kanya. Ngayon, bakit Pastor, ako naman ay Kristiyana pero madali pa rin ako ma-discourage. Dito po sa talatang binasa natin sa English Bible po, sabi po dyan, why so downcast, O my soul? So ibig sabihin meron pala tayong soul. Ano po? At ang soul po natin, yan po yung seat ng ating intellect, will, and emotions. So kadalasan po, pagka tayo pa hindi malago sa salita ng Diyos, tayo po ay narurule ng emosyon. Napaghaharian tayo ng emosyon, hindi nung ating will or nung ating intellect. At doon po nagsasamantala si Satanas. Ano po, alam niya, nakahinaan ng maraming tao yung kanilang emosyon. Kaya dapat po marunong tayong mag-take charge doon po sa ating nararamdamang emosyon. Ano po, para umiral po yung pong mga katotohanan ng salita ng Diyos sa ating buhay nang sa gayon, hindi tayo madaling ma-discourage. Ano po, ngayon, makikita niyo po sa Psalm 103 verse 1. Sabi po dyan ng psalmist, bless the Lord, O my soul. Inuutusan niya yung kanyang kaluluwa na purihin ang Diyos. Ano po? So mahalaga kasi na yung laman ng ating isipan ay yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, yung kanyang kabutihan. Kaya sabi sa verse 2 ng Psalm 103, forget not all His benefits. So kailangan palamanan muna natin ng mga katotohanan patungkol sa kabutihan ng Diyos yung atin pong isipan para mapuno po tayo ng katotohanan. Pangalawa, paghariin natin yung kapayapaan ng Diyos sa ating puso't isipan. Yun po yung sinasabi ng Philippians chapter 4 verses 7 and 8. Let the peace of God guard your heart and mind in Christ Jesus. Kailangan po lumayo tayo dun sa mga negative thoughts. Pansinin niyo po, pag kayo nadi-discourage, marami kayong naiisip na negatibo. Kung dadagdagan niyo pa po yan, makikinig kayo ng mga music na negative ang message, magbabasa kayo ng mga babasahing nakakapag-discourage or makakapanood kayo sa internet ng mga taong nakaka-experience ng maraming problema sa buhay, lalo kayong madi-discourage. Ano po, dapat po yung
salita ng Diyos ang ipalaman natin sa ating isipan. Kailangan po yung utusan natin yung ating sarili na mag-isip ng tama at mag-dwell tayo doon sa mga positive testimonies. Naalala ko minsan dumaan din po ako sa parang depression sa buhay. Alam niyo po noong mga panahon na yun, ayaw na ayaw kong makinig doon sa mga tao na ang mga patutuon nila puro mga nakasentro sa suffering, dun sa mga sickness at kung ano-ano pang mga negativity. Ang ginagawa ko po noon ay uma-attend ako dun sa mga meetings or mga gawain na kung saan naha-highlight po yung pananampalataya, yung pagtatagumpay, higit sa lahat, naha-highlight yung kapangyarihan ng Diyos. Dapat po ganun tayo. Huwag na natin punuin yung isipan natin ng maraming negativities. Okay, so panghuli, pwede nating utusan yung sarili nating magpuri sa Panginoon. Yung po sinasabi ng Psalm 42 verse 11, magpupuri akong muli. Di po ba mapapansin ninyo, no? Siguro may panahon sa kanyang buhay na talagang nawala na yung pagpupuri sa kanyang bibig. Pangalawa, sabi rito, pupurihing walang humpay ang Diyos na walang hanggan. So, pwede mong utusan yung sarili mo na magpuri sa Diyos kung ikaw ay nalulungkot o nadi-discourage. At higit sa lahat, ito yung pinakamahalaga. Dapat we must be ruled by faith. Po, hindi ng emosyon. Sabi sa 1 John chapter 5, verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtagumpay na po tayo. Exercise lang natin yung ating faith. Kasi ganun po ang faith. Sabi sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kailangan po laging puno tayo ng pag-asa upang ma-develop sa atin yung pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa paalala mo sa amin. Ipinapanalangin ko po ang sino man sa amin ngayon na dumadaan sa depression, discouragement, nawa masumpungan nila Panginoon ang tunay na pag-asa. Ikaw o Diyos, ikaw ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, makakabangon silang muli, aalisin mo sila sa discouragement dahil ikaw ang Diyos ng pag-asa. Sa pamamagitan mo, Panginoon, kami po ay makakaranas ng tunay na kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, tagumpay sa buhay na ito. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.